good day po mga ka-greenie, saan man kayo naroroon ngayon. Good evening, good morning, and good afternoon po sa inyong lahat. And for today's video, i-share ko po sa inyo ang mga succulent ko dito sa aking garden na madali pong paramihin sa pamamagitan ng dahon lang. At syempre, uunahin ko si Sedum Adolphi ko. Dito na siya nakalagay sa unang layer ng aking plant rack. Before, nandyan siya sa pangatlo. Nag-ayos-ayos na naman ako kaya nandito na naman siya. As you can see, dalawang pot na lang siya. Yung cuttings propagation ko dyan, ayan o, may mga pinutol ako dyan. Ayan, medyo 5 pot yan, pero nag-rearrange ako, inayos ko siya. Yung cuttings ko dyan, pinamigay ko na sa aking ka-greenie subscriber na si Risa. For propagation, lalo na pag cuttings, madali lang po siya paramihin. At kung gusto mo naman na sa dahon siya paramihin, number 1 po ang aking Sedum Adolphi na mabilis magkaugat. Kasunod nun, mabilis din siya magka-offset. So, ipapakita ko sa inyo ngayon yung offset niya through leaf. At meron na akong 5 pot, ayan po, ng aking leaf propagation ng Sedum Adolphi. Malalaki na po medyo itong nasa unahan. Malaki na rin ito. Ito po yung maliit ko pa, pero sa mga susunod na araw, weeks or months, lalaki din siya kagaya niyan. Mabilis po siya i-propagate through leaf at mabilis din po siya lumaki kapag humiwalay na po siya sa kanyang mother leaf. Maliban po sa 5 pot na yan na aking nakuha sa mga mother leaf niya, meron pa rin po akong i-harvest na mga Sedum Adolphi na madami. Ayan po, ito sila. Ayan, for harvesting po yan. Ang dami-dami po niyan. Ayan, itong pot na yan, sa kanya lang yan, pot lang ni Sedum Adolphi. Dito naman, meron pang naligaw kasi hindi na siya kasya dito. O kaya, hinahagis ko lang po dyan. Ayan na po yung nangyayari. Eto na, oh. Medyo madami dito. At dito rin, sa kabila, ayun, merong 3. Kung hindi ka nakakabuhay ng leaf propagation, itry mo po ang Sedum Adolphi. Yan, baka makabuhay ka ng common succulent, lalong-lalo na itong succulent na ito. Kasi kaya ko siya inuna dahil number 1 po talaga siya sa mabilis i-propagate through leaf. Number 2 ko naman si Purple Delight. Iyan lahat ang aking Purple Delight ngayon. Itong pot na ayan, cuttings po yan galing sa kanyang mother. Lahat po ng propagation ko, yung mga kinat ko po ay buhay. Hindi po sila mahirap paugatin o buhayin through cuttings. Ganun po sila kadali i-propagate. At ngayon, ipapakita ko po sa inyo yung mga ilan kong leaf propagation sa kanila. Kinukuha ko lang dyan sa ilalim. Pagkatapos, nilalagay ko po doon sa pot ko na leaf propagation. Ito po sila. So, dito, sa pot na ito lang po ang meron ako. Yan lang. Medyo maliit pa sila konti. Ilang weeks or ilang buwan na makalipas, lalaki din po siya. Isang pot na lang po yan dahil ang iba dyan ay nilagay ko po sa hook hanging. Andito naman yung mga medyo malalaki konti. Dito po siya nakalagay sa aking hook hanging. Napadami ko na rin siya. Sun loving siya kasi nandito po siya. O, yan. Kasama niyan. Rain or shine po siya. Before po ay hindi po sila ganyan kalalaki. Galing din po iyan, yung mga Purple Delight na yan, doon sa maliit ko na pot. Doon po sa katabi ng leaf propagation ko. Pero ngayon, nandito na sila kasi medyo malaki na sila at saka
medyo stable na sila, kaya dito ko na po sila nilalagay. Sinasaba ko na po sila sa ulan at araw. Isa po sa pinakamadaling i-propagate ang mga Purple Delight. Kung hirap ka kay Sedum adolphi mag-propagate, try mo itong si Purple Delight. Baka dito ka magaling mag-propagate, baka makachamba ka dito. Ayan, madali po yan i-propagate. Kasi yung ibang mga succulent, lalo ng mga Echeveria, hirap ka, wag mo munang i-try yun. Try mo muna itong Graptopetalum na Purple Delight. Dito ka muna mag-start, baka po makabuhay ka ng leaf propagation at makadami ka. Pang third ko naman ay itong mabait na si Fred Ives, Graptoberia ito. Ito po yung mother niya. Ayan po. At itong dalawa na yan, sa mga ka-greeny ko, yung mga old subscriber ko po, alam po nila na leaf propagation lang po yan. Ganyan na po siya kalaki, makahoy na siya, mataas na siya. Aabutan niya na po yung kanyang mother. Ayan. Ito po, leaf propagation ko lang po talaga yan. Pagkatapos, ito, leaf propa. Nakakatuwa kasi ayan po, talagang nagtatribe sila at madali lang po sila alagaan at mas lalo po silang madaling paramihin through leaf po. At narito naman ang kanyang leaf propagation na maliit pa. Ayan po, mga 5 peraso sila. Meron dyan kambal. Ayan. Try nyo po si Fred Ives kapag hindi ka nakabuhay ng Purple Delight at saka Sedum adolphi. Try and try po. Baka dito naman po makabuhay ka. Magkaroon ka ng maraming Fred Ives. I-try nyo po si Fred Ives sa leaf propagation kasi madali lang po talaga siya. Ewan ko ba yung iba, nahirapan po sila magpa-leaf propagation, pero sa akin naman, ayan naman po, okay naman yung mga leaf propagation ko. Magkukuha kayo sa mother plant, mga 5, 4, wag po 1 o 2 kasi talaga pong merong namamaalam dyan. Pag pumitas po kayo at nagtanggal kayo ng 5, meron pong 1 o 2 hindi magsasucess. Kaya po, mas marami po yung kuhain nyo para yung chances na makabuhay kayo ng leaf propagation ay madami din. So, swerte ninyo kapag nagtanggal kayo ng 5, buhay po lahat. Pero mas okay po na marami po talaga kayong kuhain. So, ayan po yung maliit ko na Fred Ives. Meron din po ako niyan sa hook hanging. At ito naman yung aking Fred Ives sa hook hanging. Hindi po siya kasing dami ng Purple Delight at hindi rin po siya kasing dami ng Marpin. Ayan po. Pero madami na po yan kasi the moment po na lumaki yan, magsitaasan sila kagaya po ng aking leaf propagation na pinakita doon. Marami na uli po akong mapopropagate. Kahit po sila leaf propagation, pwede rin po tayong magtanggal dyan para i-propagate natin. Halimbawa po ito, tanggalin natin. Ayan po, lagay po natin dyan. Mabubuhay na po yan. Uugatan na po yan. Kahit po maliliit pa sila, kagaya nito, pwede po ayan tanggalin at ipatong po natin. Mabubuhay na po yun agad. Kahit po galing sila sa leaf propagation. Ayan po, iiwan ko dyan. At ang pang-4 naman na madali lang i-propagate, true leaf, itong aking moonstone. Yung 2 na yan ay anak na dahil ang mother niyan ay pinropagate ko last week. Ayan po yung mother ng aking moonstone. At yung cuttings niya, ayan po yung cuttings niya. Okay naman, successful naman. Buhay naman siya, nandito lang po siya sa area na shaded. O, ang mga moonstone ay madali lang po sila buhayin. Ika-cut nyo, pwede po siyang i-air dry bago nyo po lagay sa soil. Pili lang po kayo kung cuttings or leaf propagation. Pero kung hindi po kayo sanay sa cuttings, pwede rin po sila sa leaf propagation. I recommend po moonstone. Yung mga leaf propagation ko, kumuha lang po ako dyan sa ilalim nila. Ito nga ang aking mga moonstone na leaf propagation. 2 pot na po yan. Ito talaga pong malalaki na sila.
Ito naman po ay palaki na rin. Yan, may mga maliliit kasi bago-bago pa. Pero ito, ililipat ko na din siya dun sa hukangin ko kasi malaki na sila. Isasama ko na siya dun sa mga malalaki ko doon. Pero bala ko pong tanggalan na siya ng mga leaf sa ilalim at ihulog ko po dyan. Diba sinasabi, matured po ang kukunin natin sa leaf pag tayo ay mag-leaf propagation. Pero sa akin po, nasubukan ko na pong kahit hindi matured, kahit hindi mother plant, kahit po ayan, leaf propagation galing, tinatanggalan ko po talaga sila ng leaf at nabubuhay naman po sila. Kung kayo ay hindi nakakabuhay ng Sedum adolphi, Purple Delight, Red Eye, subukan nyo po itong Moonstone. Try lang po hanggat makuha ninyo ang kanilang kilite. Maawa din yan sa inyo. Mabubuhay din yung mga leaf propagation ninyo. At ang panghuli ko na madali lang i-propagate through leaf ay itong aking Darly Sunshine. Mukha lang siyang mahirap i-propagate pero nagkakamali kayo. Madali lang po siyang i-propagate through leaf. Isa lang po ang Darly Sunshine ko dito sa aking plant track. Pero meron po ako nito sa hook hanging. Ipapakita ko rin po sa inyo ang kanyang leaf propagation. Ito yung leaf propagation ko sa aking Darly Sunshine. Ito medyo malaki-laki na. Ito bago ko lang po kasi kuha yan dito. Meron pa po yan dyan. Hindi ko lang ma-recognize kung nasaan siya. Kasi medyo madami ang mga tinanggal ko na Darly Sunshine na bago. Para madagdagan po yun. Pangalawang pot ko na iyan. Subukan nyo ulit si Darly Sunshine kung hindi kayo makabuhay ng Moonstone, ng Red Ives, ng Purple Delight at saka Sedum adolphi. Try nyo po si Darly Sunshine. Pare-pareho lang po silang mabibilis at maganda po parangin through leaf propagation. Ito po yung Darly Sunshine ko sa hukang. Ayan po. Katalbi niya po ang Red Ives, ang Marpin at saka Purple Delight. Dito naman po ang side ay katabi niya sa Sedum adolphi. Ayan po sila. Pinagtabi-tabi ko po ang mga madali i-propagate through cuttings and leaf propagation. Kapag nag-leaf propagation kayo, morning sun ang maganda na sunlight para sa kanila. Kapag ilang araw pa lang, siguro 1 or 2 days pa lang, nilagay nyo dyan sa soil na yan, misting ang pwede po sa kanila. Spray lang, yun lang po yung pwedeng idilig sa kanila. Huwag muna diligan sila ng madami. Pag medyo matagal na sila, pwede na po sila. Dahan-dahan lang po, huwag po yung sagi. Kasi baka po, mushy sila, malunod yung kanilang mother leaf at mabulok sila. Kasi minsan po, nabubulukan po ako ng leaf. Kasi hindi po lahat ng leaf ay gusto ng tubig kapag bago pa lang. Pwede rin sila maulanan kapag medyo matagal na sila, kagaya po niyan. Pwede na po yan paulanan. Pero kapag bago, hindi pa po pwedeng paulanan, lalo na pag hindi pa nagkalos yung kanilang mga leaf, pagkalalagay nyo pa lang, kasi may tendency na mabulok sila, hindi maging successful ang inyong leaf propagation. Pwede rin po siya sa afternoon sun kapag, ayan, medyo matagal na sila. Ayan, matatagal na po kasi yan sila. Dito po kasi nakaka-receive sila ng afternoon sun. Ito po, may bago po akong leaf propagation. Dito po, ayan, morning sun po dito. Ito po yung mga leaf propagation ko sa mga bago ko pong in-unbox na mga succulent. Ayan po, yung mga carunculated, yung mga clams ko po na succulent. Ayan po, pinropagate ko na po sila. Ito, dami-dami. Ayun po, si Cumerbel, nandiyan na. Si Cumerbel, pagkatapos si Murasaki, Mrs. Richard, ayan po. At ito sila Soro, yung mga bago ko pong in-unbox, nag-vlog si Beyonce. Yan, ito po, morning sun po yan dito. Kasi yung nandito po, ayan, mga common po yan. Afternoon sun po na sila. Okay naman, buhay naman po sila. At
kinakaya naman po nila. Common naman po kasi sila. Kaya sa akin, kahit may mga mategi na isa o dalawa, okay lang po. Kasi common na sila, madami na po ako. Pero ito po, ayan. Si Blood Moon, pinadami ko kasi nagkaroon siya ng itim. Kinat ko siya. Nung kinat ko siya, ayan po, ang dami ko pong nakuha sa kanya. Kaya magkakaroon po ako ng maraming Blood Moon. Ayan po, ang dami niya po. At buhay na po siya. Ayan may mga ganyan na po siya. Ayan ipakita ko po sa inyo. Ayan ayan po, meron na siya. Nakakatuwa po kasi ang dami na. And that's it for today mga ka-greenie. Kung love po ninyo at nagko-collect din po kayo ng mga plants kagaya ko, house plant, ornamental plants, cactus and succulent, please po pa-like and subscribe po sa aking channel, Ana Duran po. Sa mga hindi pa po nakapollow sa aking FB account, Ana Duran po, doon niyo po ako i-message or mag-like, mag-comment ng mga reels ko po. Thank you Lord sa araw na ito. May God bless you all. Bye bye po mga ka-greenie.